God, bakit ngayon ka pa tumiri kung kailan nagmamadali ako? Inis na wika ni Regan habang malakas na hinampas ang manibela. Bakit ba ngayon pa ito nangyari? Sana naman may malapit na auto shop dito. Lumabas siya ng kotse at nagpalingalinga sa paligid. Pero kumunot ang noo niya nang walang makitang auto shop. Wala ba talagang makakatulong sa akin dito? Inis niyang tanong sa sarili. Sinipa niya ang gulong ng kotse niya. Pero maya-maya ay may lalaking lumapit sa kanya. Excuse me, boss. Nasiraan ka ba? Tanong ng lalaking nasa middle age. Yes, sir. May alam po ba kayong auto shop dito sa malapit? Oh yeah, I own an auto shop. By the way, I'm Oliver. Ano bang nangyari sa kotse mo? Ako po si Regan. Bigla na lang kasing tumira itong kotse ko eh. Hindi ko alam kung anong problema. Just a minute. Tatawagan ko lang ang pamangkin ko para dalhin tong kotse mo sa auto shop ko. Nandun ang auto shop namin sa ikalawang kanto. Ilang kilometro pang layo dito kaya hindi mo kaagad nakita. Maraming salamat, sir. Hulog ka ng langit. Tumango ang Ginoo bago dinukot ang cellphone sa bulsa para tawagan ang pamangkin nito. Makalipas ang 15 minutos ay dumating na nga ang pamangkin ni Oliver sa kayang isang 4x4 towing truck. Hindi siya makapaniwala nang makitang babae pala ang pamangkin ni Oliver. Puno ng grasa ang mukha nito at nakasuot ng loose t-shirt at jogger. Halos puno ng grasa ang kamay nito at ilang parte ng damit. Dito, ito ba yung kotse? Tanong ng babae. Napatitig si Regan sa babae. She has a sexy and seductive voice. Wait, kailan pa ako na-attract sa mga babae? The last time I checked ay 10 years old pa lang ako nang unang ma-attract sa isang babae. And until now ay naiisip ko pa rin to. Sabi ni Regan sa sarili habang sinusuri ang babaeng mekaniko. Yes, Dad. Ikaw nang bahala dyan. Alam kong yakang-yaka mo lang ang ganyang trabaho. Wika ni Oliver. Sinilip ni Det ang makina ng kotse na kasalukuyan ng nakataas ang hood. Pagkatapos ay binalingan naman siya ng babae. Tila ba alam na agad nito ang sira ng sasakyan sa isang sulyap lamang sa makina. Hi, I'm Det. At ako mag-aayos ng kotse mo. Here's my calling card. Tawagan mo ako kapag gusto mo ng update sa kotse mo. Don't worry, mabilis ko lang yung magagawa. May isa lang akong tinatapos na kotse sa shop. Isusunod ko agad ang kotse mo. Sexy ang tono ni Det. Pero para bang may pagkaastig sa boses nito. Sigurado ka bang kaya mong ayusin ang kotse ko? You're a girl and... Correction, I'm a woman now, not a girl. And for your information, alam ko ang trabaho ko. Hindi ako mag-aayos ng mga sirang sasakyan kung wala akong alam. If you have a doubt with my skills, then you're free to go. Wala akong panahon sa mga taong mabababa ang tingin sa kakayahan naming mga babae. Inis na sansala nito sa kanya. Regan, she's the best in my auto shop. Pero kung ayaw mong si Det ang gumawa ng kotse mo, may isa pa naman akong mekaniko ron, si Jim. Singit ni Oliver. Tinitigan niyang mabuti si Det. Kung nakakamatay lamang ang matatalim na tingin ay baka kanina pa siya pinaglalamayan ng mga magulang niya. Humugot siya ng isang malalim na hininga. Tinitigan niyang mabuti si Det. I'm just making sure na magiging maayos ang pagkakagawa ng kotse ko. Mahalaga kasi sa akin ng kotseng to. I will call you para i-update ng sasakyan ko. By the way, can I use one of your car? Nagmamadali kasi ako dahil may meeting ako ngayon. I can pay for the rent. Okay, sure. Pero ako maghahatid sa'yo. Hindi ko pagkakatiwala sa'yo ang Porsche ko, no? Hintayin mo lang ako sandali at ihahatid ko muna tong sasakyan mo sa shop. Sure. Isawayos na kayong dalawa. Pwede na ba akong bumalik sa shop ko? Nakangising tanong ni Oliver sa kanila. Yes, tito. Pwede ka nang tumihaya at makinig ng music sa opisina mo magdamag. Sagot naman ni Det. Thank you, sir. Pasasalamat naman ni Regan sa Ginoo. No problem. Pero good luck dahil iningis mo ang pamangkin ko. Lumapit sa kanya si Oliver at may binulong. She will give you hell, iho. Bulong nito bago patakbong umalis. Kung ano man ang binulong ni Tito Oliver sa'yo, huwag kang maniwala. Dalhin ko muna tong sasakyan mo sa shop. Wika ni Det matapos isampa ang kotse niya sa towing truck nito. Okay. Sinundan na lang niya ng tingin si Det. Pero may kaba siyang nararamdaman nang ngitian siya ng babae. Sana lang ay wala itong gawin sa Bugatti La Voiture niya. Ang kotseng yun ang unang naging regalo niya sa sarili pagkatapos niyang pag-ipunan ng 3 taon. Saglit lang na naghintay si Regan kay Det. Sumakay agad siya sa Porsche ng babae.
Subalit napahawak siya sa gilid ng bintana nang biglang patakbuhin ni Det ang sasakyan. Hey, slow down. Wala tayo sa karera para bilisan mong pagmamaneho mo. Kinakabahang sigaw ni Regan. Don't worry, I can handle this. San ka nga ba? Relax na tanong ni Det sa kanya. Biglang nablangko ang utak ni Regan dahil sa bilis ng takbo nito. Hey, tinatanong kita kung saan kita ihahatid, Mr. Regan. Sa Makati, Royalties Hotel. Natatakot ka ba? Ako? Hindi ah. Di nga. Pang-iinis ni Det sa kanya. Nakakainis lang dahil takot talaga siya sa mabilis na pagpapatakbo ng sasakyan. Hindi nga ako takot. Sigaw niya rito. Inis na inis siya sa babae. Kung kanina ay humahanga siya sa babae, ngayon ay binabawi na niya yon. Hindi takot pero nauutal. Anyway, huwag mong apakan ng pagkababae ko. Dahil ang gaya kong babae ay may nagagawa na ikakatakot ni mga lalaki. Ngisi nito. Hindi na nasundan pa ni Regan kung saan sila dumaan. Basta nagpaikot-ikot si Det at iniiwasan nito ang matraffic na lugar. Para siyang aatakihin sa puso sa pagmamaneho nito. Ilang sandali pa ay nasa harapan na nga sila ng Royalties Hotel sa May Makati. Nandito na tayo. Bumaba ka na at nang matrabaho ko ng kotse mo. Baka mamayang hapon ay pwede mo na yung kunin. Nakangiting wika ni Det sa kanya. Kinalma ni Regan ng sarili dahil medyo nahihilo siya. Ano, hindi ka pa bababa, Mr. Regan? Untag nito sa kanya. Oo, bababa na. Nahihilo ako dahil sa bilis ng pagmamaneho mo. I can't control myself. I'm a racer and I want to show off. Pagkatapos mo naman ba akong insultuhin? I said I'm sorry. You're welcome. Baba ka na. Pamimiloso pa nito, sabay taboy sa kanya. Ilang segundo niyang tinitigan si Det bago siya bumaba ng sasakyan nito. Napailing na lang si Regan nang mabilis na mawala sa harapan niya ang Porsche ni Det. Kakaibang babae. Ngayon lang ako nakatagpo ng babaeng weird. Naalala ko tuloy ang batang babae na nakilala ko noon sa simbahan. Kumusta na kaya siya? Tanong ni Regan sa sarili. Ilang sandali pa ay pumasok na siya sa Royalties Hotel dahil ilang minuto na lang ay magsisimula na ang kanilang meeting. Kinahaponan ay malapit nang matapos si Odette ayusin ang sasakyan ni Regan. Inis na inis siya sa lalaki dahil sa pagmamaliit nito sa kakayahan niya. Gusto sana niyang sirain ang kotse nito, pero hindi naman yun ang tinuro sa kanya. Ang itinuro sa kanya ng Tito Oliver niya ay ang maayos na serbisyo sa mga customer nila para balik-balikan sila ng mga customer. Part-timer lang naman siya sa auto shop ng kanyang Tito Oliver. May sarili siyang negosyo, ang Det's Auto Services. Det, anong sira ng sasakyan ni Regan? Tanong ni Tito Oliver sa kanya. Ignition module ang problema nito, Tito. Wala kasing lumalabas na kuryente mula sa coil. Konti na lang at naayos na to. Sagot ni Odette. Simula nang mag-high school siya, ay Det na ang gusto niyang ipatawag sa kanya ng mga nakakasalamuha. Tanging ang mga magulang na lang niya ang tumatawag sa kanya ng Odette. Mabuti naman at naayos mo kaagad. Mamahalin pa naman ang sasakyan na yan. Sigurado akong malaki ang tip niyan sa'yo. May pandagdag ka na naman sa ipon mo para sa mga bata nasa lansangan. Hay nako, Tito Oliver. Kahit hindi na siya magbayad sa akin, may gagawin naman ako rito sa kotse niya eh. Det, huwag kang gagawa ng ikakapahamak ni Regan. It's a crime for God's sake. Tito, hindi ko naman sinabing tatanggalan ko ng brake ang kotse ng lalaking yun. May maganda akong gagawin sa kotse niya. Pili ang ngisi niya sa tiyuhin. Bahala ka na nga. Basta pinagsabihan na kita. Kapag nalaman ng mommy at daddy mo ang ginawa mo, sigurado akong grounded ka na naman. I'm already 24 at hindi na nila ako madidiktahan pa. I will do whatever I want, Tito. Inis na sabi ni Odette. Naiiling na lang na pumasok si Oliver sa opisina nito. Matigas talaga ang ulo ng pamangkin nito, kaya maging ito ay sumusuko sa katigasan ng ulo ni Odette. Pawis na pawis si Odette nang matapos sa ginagawa. Nakangiti niyang tiningnan ang ginawang pagpipintura sa sasakyan ni Regan. Ang ganda ng design. Dapat talaga bigyan niya ako ng malaking tip dahil sa ginawa ko sa kotse niya. Walang magagawa ang sorry niya sa akin. Tinapakan na niya ang pagkababae ko. Ininsulto niya pa ang kakayahan ko. Tingnan lang natin kung hindi ka sumabog na parang bulkan mamayang lalaki ka. Kausap ni Odette sa sarili. Umakyat muna siya sa ikalawang palapag ng shop. May sarili siyang silid sa auto shop ng kanyang tiyuhin. Minsan kasi ay doon na siya natutulog kapag marami siyang aayusing sasakyan.
Naghubad muna siya ng damit at pinatuyo ang pawis sa katawan gamit ang tuwalya. Bawal pa siyang magbasa ng kamay dahil katatapos niya lang mag-repair. Ayaw niyang mapasma ang magaganda niyang kamay. Pinupunasan lang ni Odette ng tuwalya ang mga dumi sa muka at kamay niya. Mamayang gabi pa siya maliligo. Nahiga siya sa kanyang malambot na kama na tanging bra at panty lang ang suot. Wala namang nagpupunta sa silid niya kaya ayos lang kahit gano'n ang itsura niya. Iidlip na sana siya nang tumunog ang kanyang cellphone. Unregistered number pero sinugot pa rin niya ang tumatawag. "This is Oliver Auto Shop. How can I help you?" Tanong ni Odette sa tumawag. Hey, this is Regan. Itatanong ko lang kung maayos na ba yung kotse ko. Tanong nito agad sa kanya sa kabilang linya. "Oh, yes. Tapos ko nang maayos ang kotse mo. Pwede mo nang kunin dito anytime." Talaga? That's fast. Sinabi na naman sa'yo ni Tito Oliver na ako ang isa sa pinakamagaling na mekaniko niya. And I know nasasabihin mong thank you. Shall I say, you're welcome too? Napagbiro ka pala. Anyway, thank you at naayos mo na ang sira sa kotse ko. I will be there to pick it up. Bye. Halata sa boses ni Regan na excited itong makita ang sasakyan nito. Okay, bye. See you. Paalam niya din sa lalaki. Siya na ang unang nagbaba ng cellphone niya. Dapat na maglagay ako ng camera sa baba para makunan ko ng video ang mukha ni Regan mamaya. Oh, napaka-sweet ko talaga. It's my revenge for him. I hope he will like it. Nakangising wika ni Odette. Mabilis siyang bumangon at naghanap ng maisusuot na damit. Black v-neck t-shirt ang sinuot niya at tinernohan niya ng cargo shorts. Itinali niya pataas ang buhok at isinuot ang itim na baseball cap. Maya-maya pa ay bumaba na siya upang iset ang kamera. This is fun. Excited niyang sigaw habang inaayos ang kamera niya. Alam niyang ilang sandali na lang ay darating na si Regan. Sumakay na lang ng taxi si Regan at nagpahatid sa Oliver's Auto Shop. Habang nasa daan ay iniisip na niya kung paano ang gagawin niyang pagpapasalamat kay Odette. Bumili pa nga siya ng flowers and chocolate cake for her. Success din kasi ang naging meeting niya at naisara niya ang deal sa KBG Oil Company. All thanks to that, kahit mamatay-matay na siya sa kaba kanina ay umabot pa rin siya sa meeting ng kadil niya. Nandito na po tayo, sir. Pukaw ng taxi driver sa kanya. Ito po ang bayad ko, Manong. Salamat po. Ibinigay niya ang 1,000 sa driver. Ang sukli niyo po, sir. Just keep the change, Manong. Thanks. Mabilis na lumabas si Regan ng taxi at pumasok agad sa shop. Nakita niya si Det na prenteng nakaupo sa isang kawayan na upuan. Talagang maganda si Det, kaya nga hindi niya akalain kanina na isa pala itong mekaniko. Hi, good evening. Bati niya sa dalaga. Tumaas ang kilay nito at tumayo sa kinauupuan. Oh, hi! Mukhang nagmamadali kang kunin ang kotse mo ah. May lakad ka, Sir Regan? Tanong nito sabay tingin sa cake at bouquet na hawak niya. Wala akong lakad. These flowers and cake are for you. Dapat pala talaga hindi kita hinusgahan agad. So I hope na patawarin mo na ako. Thank you sa pa-flowers at pa-cake mo, pero I think baka bawiin mo mga to sa akin. Nakangising wika ni Det at kinuha ang mga dala niya. Ipinatong niya yon sa mesang gawa din sa kawayan. Bakit ko naman babawiin? By the way, magkano ang babayaran ko? Well, bago ka magbayad, tingnan mo muna ang kotse mo kung maayos na ba. Hindi na ako nag-road test kanina. Ikaw na lang ang gumawa. Okay, sure. Nasaan na nga pala ang kotse ko? Here. Itinuro ni Det sa kanya ang kotse niya. Pero nanlaki ang mga mata niya nang makitang iba na ang pintura ng kanyang Bugatti. What did you do to my car? Pinipigilan ni Regan ng sumigaw. Ayaw niya ng iskandalo. As you can see, iniba ko ang kulay. Ang pangit kasi ng itim eh. Kaya yan, blue and pink, magkapantayan na, hating-hati. Para sa susunod ay maisip mong pantay lang ang babae at lalaki. I know may differences ang lalaki at babae. Pero ang i-look down mo ko dahil akala mo'y hindi ko kaya ang trabaho ng isang lalaki. Yun ang malaki mong pagkakamali, Regan. So, how do you like your new car paint? Ganda, di ba? Para kang magge-gender reveal. I already apologized to you, Det. How could you do this? Is this how you revenge? Do you know how much is this car? Yes, I know. Almost 1 billion. And I don't care. How could you do this, Det? I said I'm sorry, di ba? Frustrated na sabi niya. Well, nagsorry ka nga. Pero sinabi ko bang pinapatawad na kita? Hindi, di ba?
You can go now. Free ang service ko sa paggawa ng kotse mo. And thank you for your gift. Mahilig ako sa chocolate. Kaya good choice ang napili mong flavor sa cake. Have a good night, Regan. Akmang aalis na si Det nang biglang hilahin ni Regan ang kamay nito. Hindi pa tayo tapos mag-usap, Det. Mariin niyang wika sa babae. Hindi siya ang klase ng lalaki na nakikipag-away sa babae. Pero mukhang pinuno yata ni Det ang kanyang pasensya. He will make his revenge too. Ano pa man pag-uusapan natin? Maayos na naman yung kotse mo, hindi ba? Pinaganda ko pa nga ang kulay. So get it and go away. At huwag ka na magpapakita ulit sa akin. Ganun ba? This is your revenge? Alam mo bang mahalaga ang kotse na yan? That's my gift to myself. Tapos ire-repaint mo lang nang walang consent ko. How could you? Huwag mo akong sigawan. Mas malaki ang atraso mo sa akin. At dahil nakaganti na ako sa'yo, tayo na tayong dalawa. Paparusahan kita sa pangingialam mo sa kotse ko, Det. At anong parusa naman ang nasa isip mo? Hindi na pinatapos pa ni Regan sa pagsasalita si Det dahil sinunggaban agad niya ito ng halik sa labi. Mapagparusang halik ang ibinigay niya dito. Hinawakan niya sa magkabilang braso si Det para hindi ito makagalaw. Malakas siya kaya kayang-kaya niya ang babae. Nagdidilim ang paningin ni Regan. Gusto niyang tirisin si Det gamit ang labi niya. Pero malakas siyang itinulak ni Odette kaya nailayo niya ang mukha nito sa mukha niya. How dare you stole my first kiss? Sigaw nito sa kanya. Pilyo siyang umiti. Now we're even. Nakakalokong sabi ni Regan. Isang malakas na sampal naman ang ipinadapo ni Odette sa mukha niya. Masakit ang sampal nito pero hindi siya umimik. Hinayaan niya lang ang babae na sampalin siya. Leave, now! Sigaw ni Odette sa kanya. Kapag hindi ka pa umalis, I will smash your car and your face. Get out of my face, you pervert! I will. Salamat sa pag-ayos ng sasakyan ko. I'm sorry if I insulted you. But I won't say sorry that I kissed you, Det. Seryoso niyang wika. Nakita niya ang susi ng sasakyan sa may lamesa na gawa sa kawayan. Kinuha niya yon at mabilis na pumasok sa loob ng sasakyan niya. God, I can't believe na ganito ang gagawin niya sa kotse ko. Dapat pala nakinig ako sa Tito Oliver niya. Naiiling na wika ni Regan habang nagmamaneho ng sasakyan. But in all fairness, she has a smooth and delicious lips I've ever tasted. Mukhang nababaliw na yata ako. Dapat ay galit ako pero pinupuri ko pa talaga ang pasaway na babaeng yun. Naiiling na wika niya sa sarili. Lumipas ang 2 araw pero wala pa rin sa sarili si Odette. Hanggang ngayon ay nasa utak pa rin niya ang pinagsaluhan nilang halik ni Regan. How dare he kiss me? Gigil niyang sabi sa sarili. Who kissed you? Nagulat si Odette nang magsalita ang pinsan niyang si Odelle. Si Odelle ay anak ng Tito Oliver niya. Hindi alam ni Tito Oliver na nabuntis nito ang ina ni Odelle. After na ikinasal ang mga magulang niya, ay siya namang pagdating ni Tita Helen at Odelle sa buhay ni Tito Oliver. Nakita sila ng pinsan sa mismong kasal ng mga magulang niya at magkasing edad lang sila ni Odelle. Ha? Wala. Tanggi niya sa pinsan. Anong wala? Narinig kaya kita nung sinabi mong how dare he kiss me. Sino bang lalaking yan, ha? Wala nga sabi eh. Kalimutan mo na lang na may narinig ka mula sa akin, Odelle. Nako, ang pinsan ko pumapag-ibig na. Sino kaya ang minalas na lalaking nagkagusto sa'yo? Hoy, Odelle, grabe ka naman sa minalas. Sa ganda kong to at sa pagiging talented ko, mamalasin pa sila. Yabang natin Pero pasado kaya sa pag-uugali mo. Baka unang araw pa lang na magnobyo kayo, iwan ka agad nun. Biro nito. Ay, grabe siya. Ang bait ko kaya. Ikaw talaga, manang-mana ka sa tatay mong panira palagi ng mood. Naman. So, sino nga? Kwentuhan mo naman ako, please. Nope, wala yon. Isa lang yung ipis na nagpapainis sa akin. Napanguso na lang si Odelle at umalis sa kanyang opisina. Wala talaga itong mahihita sa kanya dahil hindi niya sasabihin kung sino ang humalik sa kanya. Ang sarap mong tirisin, Regan. Hinanda ko pa naman ang first kiss ko sa lalaking nangako na pakakasalan ako paglaki namin. Pero, kumusta na nga kaya ang batang yun? Sana naman naaalala pa niya ako. Nasabi na lang niya sa sarili. Samantala, isang linggo nang pabalik-balik si Regan sa Oliver's Auto Shop pero hindi pa rin niya nakikita roon si Det. You're really the death of me, Det. Bulong ni Regan sa sarili habang tinatanaw ang shop kung saan naglalagi ang babae.
Hindi rin niya alam kung bakit sa kabila ng kasalanan nito sa kanya ay hindi niya magawang magalit sa babaeng yon. Nasaan ka ba? Bakit hindi kita nakikita? Tanong niya sa sarili. Bumuga siya ng hangin bago bumaba ng kotse. Mukhang kailangan na niyang kausapin ang mga kasama nito sa trabaho. Good morning, sir. May papagawa po ba kayo? Tanong ng isang lalaki sa kanya. Halos lahat na nagtatrabaho sa shop ay lalaki. Tanging si Det lamang talaga ang babae. Pwede bang magtanong? Siyempre naman po, sir. Ano pong itatanong nyo? Nandito ba si Det? Ay, si Ma'am Det pala ang hanap nyo. Wala siya eh. Isang linggo na rin siyang hindi pumapasok. Busy yata sa negosyo niya. Ganun ba? Nasaan pala ang office niya? Baka ang ibig niyong sabihin ay shop ni Miss Det. May sarili siyang shop? Hindi makapaniwalang tanong ni Regan sa lalaking kausap. Opo, sir. Teka, at may iniiwan siyang calling card eh. Kunin ko po muna, sir. Saglit lang. Sure. Salamat. Ilang sandali pa nga ay bumalik na ito dala ang calling card ni Det na may nakasulat na phone number at address ng shop nito. Kumuha siya sa wallet niya ng 5,000 piso at ibinigay sa lalaking tumulong sa kanya. Here, pang snack nyo. Sabi ni Regan dito. Naku, sir. Ang laki po ng 5,000 para pang snack lang. Nahihiyang wika ng lalaki sa kanya. It's okay. Malaking tulong na ang ginawa mo sa akin. Take it. Tinanggap nga ng lalaki ang binigay niya. Ilang sandali pa ay nagpaalam na siya sa mga ito. Mabilis na nakarating si Regan sa Det's Auto Accessories. Napahanga pa siya sa ganda ng shop ni Det. Wow, ang ganda pala ng taste niya ah. Humahangang wika niya sa sarili. Tiningnan ni Regan ang kotse niya. Hanggang ngayon ay hindi pa rin niya pinaparepaint ng kanyang mahal na sasakyan. Ewan ba niya at parang nagustuhan na niya ang kulay ng kanyang sasakyan. Nababaliw na yata talaga siya. Pumasok na siya sa loob ng malaking shop ni Det. Lahat ng makikita sa paligid ay mga accessories ng sasakyan. Iba't ibang klase at brand ang nandun. Good morning, sir. May hinahanap po ba kayong accessories ng sasakyan niyo? Nakangiting tanong sa kanya ng babae na sa tingin niya ay sales lady. Yeah, pero matanong ko lang, nagko-customize rin ba kayo? Or pwede ba ako magpa-design ng kotse sa inyo? Yes, sir, of course. Maupo muna po kayo. Tatawagin ko lang po si Miss Det para i-inform na may client siya. Tamang-tama at hindi siya nagpunta sa shop ng Tito Oliver niya. Hihintayin ko si Miss Det kung ganun. Tila excited niyang sagot. Bigla siyang kinabahan na hindi maintindihan. Sa loob ng isang linggong hindi niya nakita si Det, ay namiss niya agad ito. Kahit saan siya lumingon ay ang pilyang ngiti nito at magandang mukha ang nakikita niya. Halos 10 minuto ang hinintay niya bago niya nakita si Det. Tumaas kaagad ang kilay nito nang makita siya. Anong ginagawa mo rito? May masamang hangin bang nagdala ng isang kagaya mo rito sa shop ko? Mataray na tanong ni Det sa kanya. Imbes na matakot siya sa pagtataray nito ay parang na-attract pa siya kay Det. Ang taray naman. I'm your customer here. Pwede bang i-entertain mo naman ako? Hindi ako clown para i-entertain ka. Kahit na ang taray-taray mo ang ganda mo pa rin. Hindi ko tuloy maiwasang halikan ka. Pilyong wika ni Regan sabay kindat dito. Pero imbis na kiligin si Det ay inirapan lang siya nito. Subukan mo lang na halikan ako ulit at si kamatayan nang makikita mo. Nakakatakot ka naman. Pero hindi naman ako nandito para halikan ka. Kung hahalikan naman kita, sisiguraduhin kung gusto mo rin yun. At syempre, girlfriend na kita. Asa ka namang sasagutin kita? Nek-nek mo. Let's see then. Well, ang pinunta ko rito ay magpapadesign sana ako sa kotse ko. I think you have a talent. Naumpisahan mo na naman na i-repaint ang kotse ko eh. Bakit hindi mo na lang lubos-lubosin ang pagdidisenyo? Tiningnan ni Odette ang kotse ni Regan. Kumunot ang noo nito dahil hindi pinarepaint ng lalaki ang ginawa nito sa kotse niya. Tumaas ang kilay ni Odette nang may maisip na kapilyahan. Okay, fine. Gagawa ako ng design na gusto mo. Pagsang-ayon ni Det at umupo ito kaharap niya. Correction. Gusto mong design. Seryosong wika ni Regan kay Det. Oh? Seryoso ka talagang ipapaubaya mo sa akin ang disenyo ng sasakyan mo? The last time I checked, hindi mo nagustuhan ng pagkaka-repaint ko sa kotse mo. Past is past. Hindi na ako galit. At bala kong ikaw ang mag-design ng kotse ko at ng 3 iba pa. What? 4 na kotse ang ipapadisenyo mo sa akin?
Capital Y-E-S, honey. Ikaw na bahala sa design. I don't care kung anong disenyo ang ilalagay mo. Maging sa loob ng sasakyan ikaw na rin ang bahala. Pupunta ako rito para i-check ang progress ng mga sasakyan ko. Sandaling natigilan si Odette. May binabala kaya ang lalaking to? O baka maghihigantil lang to sa akin? Tanong ni Odette sa isip. Hindi ako babawi sa ginawa mo sa kotse ko, Odette. Honestly, I love how you paint it. At saka hindi lang talaga pagpapadesign ang pinunta ko. Tinignan siya ni Det na may pagsusuri sa mga mata nito. May kailangan ka pa ba? Repair ba ulit? Tanong ng dalaga. Yes and no. Ano? Ayusin mo nga yung sagot mo kung ayaw mong tusukin ko ng screw ang mga mata mo. Bakit ba ang bayolente mo? Matino naman ang sagot ko I-explain mo kasi ng maayos. Oo na, kailangan ko ng repair. No, dahil hindi kotse ang ipaparepair ko sa'yo, Det. At ano naman ang ipaparepair mo sa akin? Utak mo? Nope, ang puso ko. Matamis niyang initian si Det sabay kindat. Napanganga naman si Odette sa narinig. Gusto na nga yatang lumabas ng puso nito sa dibdib dahil sa mabilis nitong pagtibok. Inaamin ni Odette na naa-attract ito kay Regan. Dahil kahit sa ang sulok ito tumingin ay nakikita pa rin ito ang mukha ni Regan. Para bang nakaglo na ang lalaki sa utak nito. Oh, natulala ka na dyan. Nakakagulat ba ang sinabi ko, honey? Mukhang hindi naman Biro ni Regan. Kahit ang totoo ay baka i-reject siya ni Det. Hindi kita maintindihan. Anong repair ang pinagsasasabi mo? Broken-hearted ka ba at nagkabasag-basag yung puso mo? Hindi ako broken-hearted. Pero kung i-reject mo ako, baka nga maging broken-hearted ako. Regan, wag mo nga akong ginagago. Matino pa ang utak ko para mapaloko sa'yo. Det, hindi kita niloloko. I like you. Isang linggo ko na rin pinag-isipan ng bagay na to. You're amazing. Kakaiba ka sa lahat ng babaeng nakilala ko. Kaya gusto kong ligawan ka. Can I court you, Det? Tiningnan ni Regan sa mga mata si Det. Sinsero talaga siya na ligawan ng dalaga. Hindi ka agad nakaimik si Odette. Hindi nito alam kung maniniwala ba ito kay Regan o hindi. May doubt pa rin sa puso ni Odette. Pero gusto din nito ang lalaki. Magpapabebe pa ba ito? Wala namang masama sa subok lang, hindi ba? Umayos ng upo si Odette at seryoso ring tiningnan sa mga mata si Regan. Well, wala namang problema sa akin kung niligawan mo ako. You can try. Malay mo naman, ma-reject kita at kapag broken-hearted ka na, pwede mo na akong ayaing mag-inuman. Biro ni Det sa kanya. Kung mabobroken-hearted nga ako, baka naman mag-celebrate pa tayong dalawa dahil matatanggap ko matamis mo oo. Nakangisi niyang wika. Tingnan natin. Ciao. Tumayo na si Odette at naglakad na palayo sa kanya. Humanda ka, Det, at pakikiligin kita araw-araw. Sigaw ni Regan. Natawa siya nang mag-middle finger ang babae sa kanya. You're really something, baby. Magiging akin ka at hindi na kita pakakawalan pa. Pangako yan. Bulong ni Regan sa sarili habang nakamasid sa papalayong dalaga. Maagang pumasok sa shop ni Oliver si Odette ng sumunod na araw. Namimiss na niyang magtrabaho bilang isang mekaniko sa tito niya, kaya kailangan niyang madaliin ang trabaho sa shop. Kahit noong una ay tutol ang parents niya sa pagiging mekaniko niya, ay pinagpilitan pa rin niya ang gusto niya. Nag-aral talaga siya ng automotive, pero ginagabayan din siya ng mga magulang para matuto sa pagpapatakbo ng sariling negosyo. Pagbaba niya sa kanyang Porsche ay agad siyang sinalubong ni Regan ng isang kumpo ng bulaklak. Good morning, Miss Beautiful. You're like a sunshine who gives light to my world. Flowers for you, honey. Matalinghagang bati nito sa kanya. Kinilig naman siya sa sinabi ni Regan. Salamat sa bulaklak, pero sana pagkain na lang, diba? Busog pa sana ako. Sabay kuha niya sa bulaklak. Your wish is my command, honey. Naisip ko ring magdala ng pagkain for breakfast. Hindi ba ako nakakapag-breakfast kaya inagahan kong pumunta rito para ako kagad na makasalo mo sa pagkain. Or if you want, I can be your breakfast. Tigil-tigilan mo nga ako. Pervert ka ba? Hindi no. Pinapapili lang naman kita eh. Malay mo namang ako ang piliin mo. Ewan ko sa'yo, Regan. Pumasok ka muna sa loob. Sa office na lang tayo kumain. Yes, honey. Don't honey me. Hindi pa nga kita sinasagot, no? Masyado kang confident na sasagutin kita. Pero sa totoo lang ay kinikilig talaga si Odette. Gusto nga niyang sugurin ng yakap si Regan.
Pero syempre, dalagang Pilipina pa rin siya. Si Reagan na ang nag-ayos ng dala nitong pagkain. May plato at kubyertos naman siya sa office at yun ang ginamit nila. Tahimik nilang pinagsaluhan ng agahan. Busog na busog siya dahil masarap ang mga ulam na dinala ni Reagan. Ang sarap naman ng dinala mo. Busog na busog tuloy ako. Thank you, Reagan, ha. Mabuti naman at nagustuhan mo niluto ko. Napatitig si Odette dito. Hindi siya makapaniwala na marunong pala itong magluto. Hindi ko akalain na marunong ka pala magluto. Totoo ba talaga na ikaw ang nagluto niyan? Well, mukhang sa pagkain ko dadaanin ang paniligaw ko sa'yo. Just list down your favorite food at lulutuin ko lahat para sa'yo. Cooking is one of my favorite hobby. Ang yabang ah. Sige na, ite-text ko na lang ang mga favorite food ko. Give me your number. Okay, pwede ko rin bang makuha ang social media account mo, Det? Para naman ma-chat kita kapag nasa work ako. Sige ba? Oh, ito ang cellphone ko. Pakitype na lang ang number mo dyan at pakisearch na rin ang social media account mo. Mabilis ngang ginawa ni Reagan ang sinabi niya. Napapangiti na lang siya dahil seryoso itong nagtitipa. Ayan, tapos na. Add mo agad ako sa Facebook ah. I will chat or call you later. Iiwan ko na rin ang sasakyan ko dito para magawan mo na ng design. At saka, sabay na tayong kumain mamayang lunch. And I want to invite you a dinner tonight too. Sa bahay sana dahil ako mismo ang magluluto. Okay ba yun sa'yo? Ang dami mo namang request. Parang gusto mo na yata akong ibahay ah. Pwede ba? Sira, nanliligaw ka pa lang, di ba? Sige na, sasama ako sa lahat ng sinabi mo. Pero baka may gawin ka sa akin sa bahay mo ah. Biro ni Odette dito. Hindi naman kita gagapangin kung hindi ka magpapagapang, honey. Reagan? Malakas itong natawa dahil sa naging reaksyon niya. Biro lang. May mga kasambahay ako sa bahay, huwag kang mag-alala. Saka nire-respeto kita, Det. Okay then, see you later. Bye Nat, magtatrabaho pa ako. Bye, and you're welcome. Inginuso nito ang mga plasticware na pinagdalhan nito ng pagkain nila. Oh yeah, thank you, nabusog talaga ako. Nag-flying kiss lang ito sa kanya bago tuluyang lumabas. Dahil good mood siya ay buong umaga siyang nakangiti na parang baliw. Nakatutok si Reagan sa mga papeles na nasa kanyang harapan. Kailangan niyang tapusin ang ipapasang project sa Cordova Real Estate Company. Kilala si Mr. William Cordova sa business world at ayaw niyang mapahiya dito. Sa murang edad ay na-expand kaagad ni Reagan ang RL Financial Company na itinayo niya. At ngayon nga ay nag-iingay na ang kumpanya niya sa business world. Tumunog ang alarm ni Reagan at nang makita niyang 11:00 na, ay mabilis niyang inayos ang mesa. Nakapag-order na siya ng homemade food sa kilalang restaurant. Alam niyang magugustuhan doon ni Det. Dinaanan lang ni Reagan ang in-order niyang pagkain at tumiretso na siya sa shop ni Det. Nadatan niya itong abala sa laptop. Hi, our lunch is ready. Masayang wika ni Reagan kay Odette. Oh, nandito ka na pala. Tamang-tama at inihanda ako ng mga pinggan at kubyerto sa mesa. Halika na. Nakangiting aya ni Det sa kanya. Baka busy ka at baka malayo ang office mo. Hindi ka ba nahihirapan yan? Wala namang mahirap dun eh. Tutok ako sa trabaho kaya mabilis kong natatapos ang mga gawain ko. Wala naman akong meeting this week kaya free ako sa lunch. Mabuti naman kung ganun. Baka kasi nakakaistorbo ako sa trabaho mo. Hindi ka naman istorbo. Hindi mo rin ako inutusan. Kusa ko naman itong ginagawa. If ever na busy ako, magsasabi naman ako sa'yo. Tapos na silang maghain ng pagkain kaya sabay na rin silang umupo sa sofa na naroon sa office ni Det. Wow, mukhang masarap na naman itong mga dala mo ah. For sure hindi ko ang nagluto nito. Masayang sabi ni Odette sa kanya. Yeah, wala na akong time para magluto at umuwi sa bahay. Kaya nag-order na lang ako sa nanay ko ring lutong bahay restaurant. Masasarap ang mga pagkain doon at affordable pa. Gusto kong bisitahin ang restaurant na yan. Sure, magpapareserve ako this Saturday. Free ka ba ng araw na yon? Yes, but maybe dinner time. Duty ko kasi every weekend kay Tita Oliver. Medyo busy na kasi ako rito sa negosyo ko. Gustong-gusto mo ba talagang maging mekaniko, Det? Curious niyang tanong. Bihira lang kasi ang babaeng mekaniko. Tapos ang ganda-ganda pa ni Det. Hindi ito mapapagkamalan na mahilig ko maligot ng makina ng sasakyan. Oo naman, bata pa ako hilig ko ng sasakyan. Kapag nakikita ko nag-aayos si Tito Oliver ng mga sasakyan, gusto ko rin gawin. Kaya nag-aral ako ng mechanical engineering at automotive.
Alam kong panglalaki ang trabahong to. Pero gusto ko Masaya ako. Nakangiting kwento nito. Kaya pasensya na kung nainsulto kita noon. Hindi ko lang talaga akalain na pwedeng maging mekaniko ang isang babae. Kaya medyo nagulat ako. Mas bagay ka kasing model o artista. Apology accepted na. Naisahan din naman kita Pininturahan ko ang kotse mo. Thank you din sa compliment. Hindi lang ikaw nagsabi niyan. Pero hindi ko kasi hilig ang umarte. Parang ang boring-boring niyang gawin. Mas gusto ko ang mga likot ng makina ng sasakyan. Mas may thrill. Lalo na kapag yung parang wala ng pag-asa na makina ng sasakyan ay bigla mong naayos at napaandar. Yeah, I understand daw. Fixing cars is your passion. For me, that is so amazing. Pero bakit hindi ka nga pala gumawa ng sarili mong auto shop? Bakit dun ka pa nagtatrabaho sa tito mo? Ayoko namang kalabanin si Tito Oliver, no? Kaya ang naisip kong negosyo ay ito. Auto shop accessories. Marunong naman ako magdisenyo at affordable ang mga accessories ko rito. Pero nag-iisip din ako na magtayo ng shop. Pero para sa mga taong masisipag at hikaw sa buhay. Kailangan ko pa nga lang ng malaking kapital para sa project na naisip ko. Talaga? Mukhang maganda nga yan, Det. Sabihan mo ako kung itutuloy mo ang project na yan. Mag-i-invest ako. Nakangiting wika ni Regan. Gusto niyang suportahan si Odette sa gusto nito sa buhay. Panay pa ang kwentuhan nila hanggang sa pumatak na ang 1:00 ng hapon. Ang bilis lang ng oras, no? Wika ni Regan. Oo nga Mag-iingat ka sa pagdadrive. Bilin ni Odette sa kanya. I will, honey. Susunduin kita mamaya bandang 4 p.m. Sabayan mo ako mamalengke, pwede ba? Oo naman. Magdi-dinner nga tayo sa bahay niyo, hindi ba? Oo nga. Bye, Det. I'll see you later. Kumaway pa siya kay Odette at nag-flying kiss bago tuluyang umalis. Naisa na niyang magbeso dito pero baka masapak siya ng dalaga. Saka na lang siguro siya babawi kapag sila na. Mukha namang may pag-asa siya. Pagpatak ng 4:00 ay sinundo nga siya ni Regan sa shop niya. Nag-ayos lang ng konti si Odette. Alam niyang hindi siya babae kung manamit. Pero syempre, nako-conscious pa rin naman siya. Isang baby blue loose t-shirt ang suot niya na pinaresan lang niya ng jogging pants. Itinali niya rin ang mahabang buhok. Naglagay lang siya ng pressed powder sa muka at lip tint. Ayos lang bang itsura ko? Nahihiya niyang tanong kay Regan. You're beautiful, Det. Simple but elegant. Puri nito sa kanya. Salamat. Minsan kasi nako-conscious ako sa pananamit ko. Boyish kasi ako kung manamit Sorry ha. Alam kong kayo mga lalaki ay sexing manamit ang gusto sa isang babae. Pero sa ganito kasi ako comfortable. Wala naman yan sa pananamit, Det. Para sa akin maganda ka pa rin. Saka kahit ano pang itsura mo at kahit ano pang style mo sa pananamit, okay lang. Ito naman kasi yung sinusunod ko Tinuro ni Regan ng dibdib. Natawa naman si Odette. Di nga. Kasi ang mga lalaki ngayon ay ginagawang trophy ang mga asawa o girlfriend nila. Kaya dapat maging perpekto ang mga babae na i-date nila. I'm not one of them, baby. Seryoso ako sa babae. At hindi ko kailangan ng trophy wife or sexing manamit na girlfriend. You're more than enough for me, Det. Tayo na nga. Ang dami na nating napag-usapan. Baka mamaya late dinner nang maihanda natin. Aya na niya sa binata. Mas mabuti pa nga mamalengke na tayo. Ano bang gusto mong lutuin ko? Bahala na mamaya. Si Odette na ang humila sa kamay ni Regan. Sa supermarket sila nagpunta. Si Regan ang tagatulak ng cart at si Odette naman ang tagalagay ng mga pinamili nila. Ano pa bang bibili natin? Tanong ni Regan sa kanya. Ayaw mo bang uminom? Like alak? Oy, may balak ka sa akin May kasabihan na kapag may alak, may balak, di ba? Biro ni Regan sa kanya. Hoy, grabe ka sa akin. Wala akong balak sa'yo, no? Baka ikaw ang may balak sa akin, Mr. Regan. May balak ako kapag mag-asawa na tayo. Ay, grabe ka naman. Nanliligaw ka pa nga lang tapos ang topic, asawa agad. Fast forward ka yata, Regan. Ganyan talaga. Kailangan maging advance ako. Nakaplano na to, no? Sagot mo na lang talaga ang kulang. Ganon? Paano kung hindi kita sagutin? Liligawan ulit kita. At kung babasti din mo ulit ako, ganun ulit ang gagawin ko hanggang sa mainis ka na sa akin at sagutin mo na ako. Ewan ko sa'yo. Tara na nga. Aya na niya kay Regan. Lahat ng sinabi nito ay kinikilig siya. Nagwawala na nga ang puso niya Parang may future siya kay Regan.
Wala rin naman siyang balak na baste din to. Gusto niya ang binata kahit na noong una ay naaangasan siya dito. So, ibig sabihin, kakalimutan mo ng lalaki na ngako sa'yo na pakakasalan ka paglaki nyo? Tanong ng utak niya. Mga bata pa kami noon, kaya alam kong hindi na yun matutupad pa. Si Regan na ang gusto ko ngayon. Siya na ang para sa akin. Sagot naman ni Odette sa sarili. Mabilis na lumipas ang isang buwan at patuloy pa rin sa panliligaw si Regan kay Odette. Nagbago na nga siya dahil naging conscious na siya sa kanyang sarili. At aaminin niyang masaya siya kapag kasama niya si Regan. Kaya naman gusto na niyang sagutin ng binata. Ilang beses na niya yung napag-isipan. Natapos na rin naman niya ang pagdedisenyo sa kotse nito, kaya yun ang gagamitin niya para sagutin ng lalaki. Excited na siya sa mangyayari ngayong Sabado. Pero dahil maraming kliyente ang Tito Oliver niya, kaya nang tinawagan siya nito at pinakiusapan ay nagtungo muna siya sa auto shop nito para tumulong. Miss Det, gusto ni Sir Faustino na ikaw ang gumawa ng nasira niyang sasakyan. Imporma ni Jim sa kanya. Okay, sige, tatapusin ko lang tong kay Mrs. Punsalan. Kukunin na kasi niya to mamaya. Sagot ni Odette kay Jim. Sige, dito ko na lang ipaparada sa gilid. Sige Jim, puntahan ko kaagad yan pagkatapos ko rito. Copy boss. Natawa na lang si Odette sa sinabi nito. Pawis na siya dahil sa trabaho niya. Mabuti na lang at mild lang ang sira sa sasakyan ni Mrs. Punsalan, kaya mabilis siyang natapos. Pero ang kotse ni Faustino ay baka gabihin siya sa pagtatrabaho. Nagpahinga sandali si Odette dahil nakaramdam siya ng pagod. Maya-maya ay may naramdaman siya na may nagpunas ng towel sa kanyang noo. Amoy pa lang ay alam na niyang si Regan to. Regan, anong ginagawa mo rito? Tanong niya sa lalaki. Pero ang puso niya ay natutuwa sa pagdating nito. Bigla na lamang nawala ang kanyang pagod. Binibisita ka. Kanina pa kasi kita tinatawagan pero hindi mo ako sinasagot. Dumaan ako sa shop mo. Sabi nila narito ka raw. Kaya naisip kong puntahan ka rito. Dinalhan na rin kita ng pagkain. Alam kong gutom ka na. How sweet naman ni Regan. Sige, pakiligin mo pa ako. Malay mo naman. Ginagawa ko to dahil gusto kita, Det. Kaya sana, bigyan mo ako ng chance na maging boyfriend mo. Tignan natin. Halika, sabayan mo akong kumain. Sakto't gutom na rin ako. Ang daming customer ni Tito ngayon, kaya humingi na sila ng backup ko. Hinila ni Odette ang kamay ni Regan. Tiningnan nito ang kamay niya na puno ng grasa. Susubuan na kita, may grasa pa ang kamay mo. At bawal ka pang magbasa ng tubig dahil baka mapasma ang kamay mo. Ang sweet naman. Sige na nga, subuan mo na ako. Ibinuka ni Odette ang bibig niya para subuan niya ito. Wala siyang pakialam kung may makakita man sa kanila ni Regan. Panay ang subo ni Regan sa kanya. Para bang sila lang ang tao sa paligid. Hindi nila alam na pinapanood na pala sila ng Tita Oliver niya at maging ng mga magulang niya. Masarap ba? Tanong ni William sa anak. Oo naman, masarap ang Nabiti ng sasabihin ni Odette nang ma-realize na hindi si Regan ang nagtanong sa kanya. Agad siyang napalingon sa ama. Dad, ano pong ginagawa mo rito? Kanina pa ba kayo? Sunod-sunod na tanong ni Odette sa ama. Hiyang-hiya ito. Kanina pa kami rito ng mami at Tito Oliver mo. Mukha kasing nag-e-enjoy ka masyado kaya hindi mo napansin man lang ang pagdating namin. Tiningnan ni William si Regan. Mr. Regan Laurel, hindi ko akalaing makikita kita rito. Malamig ang boses na bati ni Mr. William kay Regan. Tumayo si Regan at nagbigay galang sa mga magulang ni Odette. Good evening po, Mr. and Mrs. Cordova. Hindi ko alam na anak niyo po pala si Det. Kung nalaman ko lang, hihingin kong permiso niyo na ligawan ng anak niyo. Wala namang problema sa akin ng panliligaw, Mr. Laurel. Ang akin lang ay dapat bang PDA kayong dalawa? Pinagtitinginan kayo riyan kanina pa ng mga empleyado at ng mga customer. Regan na lang po, Mr. William. Pasensya na po talaga at masyado kaming PDA ni Det. Sinusubuan ko lang naman po siya dahil madumi ang kanyang kamay at alam kong gutom na siya sa buong araw na pagtatrabaho. Sabi ko na nga ba hindi mo talaga matatakasan ng karisma ni Det. Ang magaling naming mekaniko. Pero boto ako sa'yo dahil ikaw lang ang nakapagpaamo sa tigre kong pamangkin. Singit ni Tita Oliver. Hindi ako tigre, Tito Grabe ka. Angle ni Odette. Aha. Nagawa mo ngang irepent ang kotse ni Regan, remember?
Ginawa ko lang yun dahil ininsulto niya ako, no? That's enough, Iha. Dalaga ka na at nariyan pang manliligaw mo. Tapos nakikipagtalo ka sa tito mo. Saway ni William sa anak, sabay binalingan si Regan. Mr. Laurel, gusto kong i-invite ka sa birthday party ng anak ko next week. Let's talk privately too. Gusto kong malaman ang intensyon mo sa anak ko. Seryosong pahayag ni William sa binata. Yes, sir. Makakaasa po kayong dadalawa ko sa birthday ni Det. Hindi ko po palalampasin ang araw na yon. Mabuti naman kung ganun. Odette, aalis na kami ng mami mo. Dumaan lang kami para silipin kayo ng tito mo. Pero mukha namang okay ka at may taga-subo pa. Paalam ni William na tila inaasar pa ang anak. Sige po, Dad, Mom, ingat po kayo. Bili niya sa mga ito. Niyakap siya ng ina at binulungan. Anak, huwag na huwag mong isusuko ang bandera mo kapag hindi pa kayo kasal, okay? Bili ni Odelia. Pulang-pula naman ang mukha ni Odette sa sinabi ng ina. Nang makaalis ang mga magulang niya ay naging tahimik ang paligid. Hindi sila nag-iimikan ni Regan. Pagkatapos ng trabaho ni Odette ay nag-volunteer si Regan na ihatid siya sa bahay. Talaga bang pupunta ka sa birthday ko, Regan? You know you don't have to kung na-pressure ka lang kay Dad na mag-yes kanina. Tanong ni Odette sa lalaki habang nasa biyahe sila. Oo naman, hindi ko palalagpasin ang araw na yun. At gustong-gusto kong pumunta, so no worries. Kilala ko ang daddy mo. Medyo strict pero siguro naman magkakasundo kami kapag sinabi ko na malinis ang intensyon ko sa'yo. Okay. Bukas ng gabi pumunta ka sa shop ko at ipapakita ko na sa'yo ang kotse mo. Tapos na yun ng isang araw pa. Pero gusto kong bukas manatignan kung ayos ba yun sa'yo. Sure, doon na lang tayo mag-dinner. Order na lang ako. Huwag ka nang mag-abala pa. Ako na ang bahala sa lahat bukas. Tanging presensya mo lang ang kailangan ko. Isang tango lang ang isinagot ni Regan. At nang nasa tapat na sila ng bahay ni na Odette, ay nagpaalam na rin ito sa kanya. Pagpasok ni Odette sa kanyang kwarto ay agad niyang binuksan ang jewelry box niya. Hinanap niya doon ang batang lalaking nangako at nagbigay sa kanya ng singsing. Isinabit naman yun ng daddy niya sa kanyang kwintas upang hindi raw mawala. Naisip niya kung bakit ba hindi niya naitanong ang pangalan ng batang lalaking yun noon, kaya hindi niya ito mahanap kahit sa social media. Pero umasa siya na pagtatagpuin sila ng tadhana. Pero ngayon na may Regan nang nagpapatibok ng puso niya, hindi na niya ito mahihintay pa. Mukhang kailangan na nga kitang kalimutan. Hindi siguro talaga ikaw ang lalaking para sa akin. Bulong ni Odette sa sarili. Ilang sandali pa niyang tinitigan ang singsing bago ipinasok sa jewelry box. Samantala, naisip pa rin ni Regan ang totoong pangalan ni Det. Hindi na niya yun tinanong sa dalaga kanina, dahil nawala na rin sa isip niya. Para kasing lumulutang siya palagi sa alapaap kapag kasama niya si Det. Ang saya-saya niya lagi. Odette, her name is familiar. Saan ko nga ba yung narinig? Tanong ni Regan sa sarili. Kakaiba rin ang hatid sa kanya ng pangalang yun. Para bang matagal na niyang kilala ang pangalan na yun. Hay, marami namang Odette sa buong mundo. Marami nga ring Regan eh. Kumbinsin niya sa sarili. Nag-shower muna siya bago matulog. Ngunit bigla ay may pumasok na alaala sa kanya habang nakahiga na sa kama. We'll marry her. Wika ni Regan sa isang batang babae. Yay! He will marry me. Put me down, Daddy. Masayang sabi naman nito. See, Mommy, Daddy. This man will marry me. Hey, pakasal tayo when we grow up, ha? Promise me. Sabi pa ng batang babae sa mga magulang at tiningnan si Regan. I promise you. Here, take this. It's a promise ring. Huwag mo yang iwawala, okay? Wika niya sa batang babae. Okay, promise. Odette, halika na at kukunin na tayo ng family photo. Tawag ng isang babae sa batang babae na pinangakuan niya ng kasal. Napabalikwas ng bangon si Regan nang marinig niya ang alarm clock. Odette. Oo, tama. Odette ang pangalan ng batang babae na pinangakuan ko ng kasal noon. Is it coincidence na magkapangalan sila ni Odette? Naguguluhang tanong ni Regan sa sarili. Hindi na rin niya maalala ang mukha ng mga ikinasal noon, pati ang mukha ng batang babae, dahil napakabata pa niya noon. God, mababaliw na yata ako kakaisip sa batang babaeng yun. I should move on. Bata pa ako noon at hindi ko pa maintindihan ang mga desisyon ko. Kailangan ko nang kalimutan ng batang babae na yun. Wika ni Regan sa sarili.
Mabilis siyang nag-ayos dahil papasok pa siya sa opisina. May bagong pinapagawang project ang Cordova Real Estate Company. Kaya naman kailangan niyang tutukan ng financial sa bagong project. Gusto rin ni Reagan na magpakitang gilas kay Mr. William Cordova. Gagawin ko lahat. Makuha lang ang approval mo, Mr. William. Pakakasalan ko ang anak niya. Ngayon pa na alam ko sa sarili ko na mahal ko si Det. Hindi ko na pakakawalan pa siya. Pangako niya sa sarili. Kinabukasan ay excited na si Odette para sa pagsagot niya kay Reagan. Saya at kaba ang nararamdaman niya. Maaga niyang pinauwi ang 3 niyang worker. Ayaw niyang ma-spoil ang sorpresa kay Reagan. Chinek niya kung maayos na ba ang sasakyan ni Reagan. Pinindot rin niya ang remote kung gumagana yon. Napangiti siya nang mabasa ang salitang yes na kumikislap sa bintana ng kotse. Ayan, perfect na ang lahat. Si Reagan na lang ang kulang. Bulong niya sa sarili. Nakahanda na rin ang mga pagkain sa mesa. Mag-aayos muna ako. Ayos lang naman kahit hindi ako mag-dress. Tanggap naman niya na ganito ako manamit. Mabilis siyang naligo at nagbihis sa kanyang opisina. Simpleng-simple lang talaga siya. Akmang lalabas na siya ng opisina nang tumunog ang cellphone niya. Napangiti si Odette nang makitang si Reagan ang tumatawag. Yes, Reagan? Bungan niya agad dito. I'm on my way, Det. See you. Imporma nito. Mahina siyang natawa. Yan lang ay tinawag mo? Ikaw talaga? Mag-iingat ka sa pagmamaneho, okay? Siyempre naman mag-iingat ako. Gusto ko lang talagang marinig ang boses mo bago ako magpunta dyan. Oo na, Mr. Bolero. Pinapakilig mo na naman ako. Nakangiting wika ni Odette dito sa kabilang linya. Bye. See you in a bit, Odette. Paalam nito. Hindi na siya sumagot pa dahil baka mas lalong magtagal ang usapan nila. Ibinaba na niya ang cellphone at excited na nagpunta sa labas ng kanyang shop. Makalipas nga lang ang ilang minuto ay nakita na niya ang ginagamit na sasakyan ni Reagan. Agad itong bumaba. Malapad siyang napangiti nang makita ang daladala ng binata. Hi, good evening to the most beautiful woman I've ever met. Flowers, chocolates, and teddy bear for you. Bati ni Reagan sa kanya, sabay abot sa kanya ng bulaklak. Muli na namang kinilig ang puso ng dalaga. Salamat. Nag-abala ka pa talaga nito. Halika muna sa loob, ilalagay ko tong mga dala mo. Ayos na ba ang sasakyan ko? Pwede ko bang matingnan muna? Oo naman. Excited na excited ah. Of course, ikaw ang gumawa eh. Kahit ano pang design mo dyan sa kotse ko, ayos lang. Ipapadala ko na bukas ang isa kong kotse dito para maayusan mo rin. And please, kahit umabot ng 1 buwan ng pag-design mo, basta ang mahalaga sa akin, hindi ka mabisi at magkaroon ka ng oras para sa ating dalawa. Demanding yarn? Halika na nga. Saka ka na mag-demand kapag tayo na. Alam ko namang makakamit ko matamis mong oo. Yabang ah. Biro ni Odette, sabay mahinang suntok sa may bandang tiyan ni Reagan. Ouch! It hurts, you know. Pag-arte nito. Sus, akala mo naman totoo. Hanggang sa makarating sila sa loob ng shop. Tada! Ayan na ang kotse mo, sir. Nakangiting wika ni Odette kay Reagan. Nanlaki naman ang mga mata ni Reagan sa nakita. Ang dating boring na kulay nito ay maganda na at napalitan ng pula. Wala na ang pinagsamang kulay pink at blue. Wow! Ang ganda ng transformation ng Bugatti ko. How did you do it, honey? Secret. Pasok ka sa loob, bilis. May bagong feature ako nilagay sa kotse mo. Itinulak pa niya si Reagan papasok ng sasakyan. Papasok na ako, baby. Just wait. Natatawang wika nito. Hindi na rin kasi siya makapaghintay na maging kanya na ng tuluyan si Reagan. Ang ganda din dito sa loob, Det. Parang nasa bahay ka lang. Ang klase ng dating. Komento ni Reagan. May remote control dyan malapit sa steering wheel. Kunin mo at itry mo ngayon kung gumagana nga ba. Utos ni Odette kay Reagan. Nakasilip ang dalaga sa nakabukas na pinto ng driver's seat. Itong remote na to? Ipinakita nito sa kanya ang remote na hawak. Yes, yan nga. Paki-on kung gumagana ba. Okay, wait. Here you go. Mabilis na pinindot ni Reagan ang on sa remote at nagulat ito nang makita ang bintana ng kotse na kumikislap ang word na yes. Mabuti naman at gumagana. Nakangiting wika ni Odette kay Reagan. Mabilis na lumabas sa sasakyan si Reagan at gulat na gulat ang muka habang nakatingin sa dalaga. Anong ibig sabihin ng yes na yun, baby? Nauutal na tanong nito.
Ano nga ba sa tingin mo? God, please sabihin mo na sa akin. Nababaliw na ako kaka-overthink kung ano bang ibig sabihin nun. Ayoko namang mag-assume. Gusto kitang pahirapan. Ako ang pinili mo kaya magdusa ka. Hindi na natapos pa ni Odette ang sasabihin nang sunggaban siya ni Regan ng mapagmahal na halik. Hindi na siya nakapagprotesta pa at tinugon ang halik ni Regan. Inilagay ni Odette ang kamay sa batok nito at mas idiniin pa niya ang sarili rito. Makalipas ang ilang sandali ay naghiwalay din ang labi nila. Tinitigan ni Odette sa mga mata si Regan. My answer is yes, Regan. I am now your girlfriend, and you're mine too, honey. Pinalambing pa ni Odette ang kanyang boses. Malapad namang napangiti si Regan. Sabi ko na nga ba mapapasagot din kita. At hindi ko hahayaang mawala ka sa akin. Mekaniko kong nobya. Kapag talaga niloko mo ko, tatanggalan ko ng brake yung kotse mo. Ang harsh naman ng girlfriend ko. Pakis naman ng isa, baby. Ay, abusado ah. Pero lagot ka kay daddy. Mag-uusap daw kayo ng personalan. Huwag kang mag-alala. Hindi naman ako takot sa daddy mo Malinis ang intensyon ko sa'yo. Kaya hindi ako takot sa kanya. Napangiti naman siya. Hinalikan niya ito sa labi na siyang nagpalapad ng ngiti nito. At nang gabing yun ay official na nga silang magkasintahan. Handang-handa na ang lahat para sa birthday ni Odette. Maging ang mga magulang niya ay excited na rin. Ito na ang gabing hinihintay ng lahat para sa kaarawan niya. Nasa silid siya at tapos na siyang ayusan. Nakatitig lang siya sa harapan ng salamin. Iha, bakit wala kang suot na alahas? Wala ka bang mapili sa jewelry box mo? Yung bagong binigay namin ng daddy mo, ayaw mo ba nun? Tanong ni Odelia sa anak. Tiningnan niya ang jewelry box at nakuha na naman ang atensyon niya ng singsing na inilagay niya sa kwintas. Kinuha niya yon. Naaalala pa kaya niya ako? Hindi alam ni Odette kung bakit niya tinanong yon. Pero there's something inside her na ayaw bitiwan ng singsing na yon. Anak, baka hindi talaga kayo para sa isa't isa ng batang lalaking yon. Siguro dala lang yun ng pagiging bata niyo kaya nasabi niya ang bagay na yon. Ang mabuti pa, kalimutan mo na siya. May Regan ka naman May panunodyo sa boses ng ina sa huling tinuran. Pero bakit parang may pumipigil sa aking bitiwan siya? Hindi ko alam. Nakakabaliw ang pakiramdam na to. Bakit hindi mo isuot yan ngayon? Malay mo, mahanap mo ang sagot dyan sa mga katanungan mo. Ayos lang ba sa inyo, Mami? Ito ang isusuot ko ngayong gabi sa party? Anak, ayos lang sa amin. Ang mahalaga sa amin ay ang kasiyahan mo. Sundin mo kung anong laman ng puso mo. Niyakap ni Odette ang ina. Naiiyak siya. For the last time ay ilalabas niya ang singsing na ibinigay sa kanya ng lalaking nangakong pakakasalan siya kapag lumaki na sila. Samantalang parang hindi mapakali si Regan. Hinahanap niya ang singsing na ibinigay ng kanyang lola sa kanya para ibigay sa babaeng pakakasalan niya. Ngunit naalala niya na ibinigay nga pala niya sa batang babae ang singsing na yon at nangakong pakakasalan ito paglaki niya. Isinama lang naman siya ng lola niya sa kasal na yon. Hindi niya kilala ang mga kinasal. Pero nang makita niya ang batang Odette noon sa simbahan, ay hindi niya napigilang humanga rito kahit na bata pa sila noon. God, may pamahiin pa naman yun. Ang sabi ni Lola kung sino pinagbigyan ko ng singsing na yun ay siyang magiging kabiyak ng puso ko. Totoo ba yun? Tanong ni Regan sa sarili. Hindi naman siguro yun totoo. May ibang mahal na ako. Mahal din ako ni Odette. At walang kahit anong pamahiin na makakapagpahiwalay sa aming dalawa. Bulong ni Regan. Mabilis na siyang nagpunta sa bahay ng girlfriend niya. Dahil masquerade mask ball ang team ng party, kaya nagsuot siya ng mask sa kanyang muka. Sa may bandang mata lang naman ang maskara niya. Half mask lang bale. Nagsisimula na ang party nang dumating siya. Good evening everyone! Let's enjoy the party together with our celebrant, Miss Odette Cordova. A round of applause please. Sigaw ng host. Hindi pa niya nakikita si Odette. Iginala niya ang paningin sa buong paligid ngunit hindi niya ito makita. Hanggang sa biglang namatay ang ilaw at ang pumalit ay ang malamlam na ilaw. Nagsimula na ring tumugtog ang malamyos na musika. Panay ang hawi niya sa mga tao sa may dinaraanan, ngunit hindi niya matanaw si Odette. Papaligo na sana siya nang may mabangga. I'm sorry. Hingi ni Regan ng paumanhin sa damangga niyang babae. Mabuti na nga lang at mabilis niya itong nahawakan sa may bewang, kundi ay matutumba ito. Ngunit bago pa makagalaw ang babae ay napatitig siya sa kwintas na suot nito.
Nakalagay doon ang singsing na ibinigay ng lola niya sa kanya na ibinigay niya naman sa batang babae noon sa simbahan. Tumawid na ng tayo ang babae. Excuse me, miss. Can I ask you something? Sure. Bakit parang pamilyar ang boses niya? Tanong ng isipan ni Regan. May maskara rin ng babae. Kanino ang singsing na nasa kwintas mo? Ha? Ito ba? Bakit mo naman naitanong? Pamilyar kay Regan ang boses, pero hindi na niya inintindi masyado. Hindi pa niya maaninag ang mukha ng babae dahil malamlam ang ilaw. Kasi ang singsing na yan ang ibinigay ko sa batang babae 17 years ago. Pinangakuan ko ang batang babae na yun na pakakasalan ko siya kapag malaki na kami. Ikaw ang batang lalaking yon? Ang may-ari nitong singsing? Oo, ibig sabihin na ikaw ang batang babae na pinangakuan ko ng kasal noon. Ako nga. Kaya lang may boyfriend na ako, kaya isinasauli ko ng singsing na to sa'yo. Kinuha ng babae ang singsing sa kwintas at ibinigay sa kanya. Here, isinasauli ko na sa'yo yan. Ibigay mo yan sa babaeng mamahalin mo at pakakasalan. Sabi ng babae. Salamat at inalagaan mo ang singsing na to. Sana'y maging masaya din kayo ng boyfriend mo. Nakangiting wika niya at mabilis na umalis upang hanapin si Odette. This is God's plan. Thank you, oh God. Salamat at naisauli-ulit ang singsing na to sa akin. Tuloy na talaga ang proposal ko. Mahina niyang bulong. Inilagay niya sa bulsa ang singsing dahil ngayong gabi ay magpo-propose na siya kay Odette. Tinanggal ni Regan ang maskara niya at nilapitan si Mr. William nang makita niya ito. Mr. Cordova, good evening po. Bati niya sa Ginoo. Oh, Mr. Laurel, mabuti at nakapunta ka. Kanina ka pang hinahanap ng anak ko. Kinamayan ni Regan ang Ginoo. Kanina pa po ako, hindi ko lang po siya nakita. Can we talk first? Punta tayo sa sala, hindi maingay doon. Ayan ni Mr. Cordova sa kanya. Sure po. Sumunod siya sa Ginoo papasok sa may sala ng mansyon ng mga ito. You want wine? Sige po, sir. Kinuha niya ang inabot nitong wine glass na may lamang wine. Take a seat. May tatanong lang naman ako sa iyo eh. Tumalima naman agad siya. Ano bang intention mo sa anak ko, iho? Do you really like her? Kilala ko ang anak ko. She's not a sassy or a glamorous woman. Alam mo naman ang trabaho niya, hindi ba? Mas gusto niya ng panlalaking trabaho. She's not a trophy wife kind of woman. Baka kasi yan ang pag-awayin yung dalawa kapag magkasama na kayo. She's different from women you know. I hope na alam mo ang ibig kong sabihin. Don't worry sir, at tanggap na tanggap ko po si Odette. Hindi ko siya gagawing trophy wife lang. Because she's all I want. I want all of her. Tanggap ko po ang lahat sa kanya. At wala po akong pakialam kahit anong pananamit pa niya at kilos. For me, she's amazing. Kaya sana ibigay niyo sa akin ang basbas niyo, sir. I want to marry her. Seryosong wika ni Regan kay Mr. Cordova. Ilang buwan pa lang kayong magkakilala. Gusto mo agad pakasalan ng anak ko? Hindi mo pa siya lubusang kilala. Baka mamuti ka agad ang buhok mo dahil sa tigas ng ulo niya. Naranasan mo na naman ang pagkapasaway niya, hindi ba? Her Tito Oliver told me about your car. She can do more than that kapag hindi kayo nagkasundo. Kaya mo bang tiisin yun? Pagbabanta ni Mr. Cordova sa kanya. Ayos lang po sir. Basta siyang makasama ko habang buhay. Well, as I can see, mabuti ka namang tao. Pinaimbestigahan din kita dahil baka mamaya may bala ka palang masama sa anak ko. Bareno na may maganda kang intensyon kay Odette. Kaya ibinibigay ko ang basbas ko sa inyong dalawa. Kailan mo ba balak na mag-propose? Thank you sir sa tiwala nyo. At gusto ko sana ngayon na mag-propose sa kanya kung papayagan niyo po ako. Nagniningning ang mga mata niyang sagot. Okay, mapupuntahin ko siya sa stage. Maghanda ka. Good luck. Wika ni Mr. Cordova at tinapik pa siya nito sa balikat. Thank you po sir. Masayang pasasalamat ni Regan dito. Samantala, kanina pa pala hinahanap ni Odette si Regan, pero hindi niya ito makita. Paano ba naman ay ang lamlam ng ilaw? Hindi niya masyadong mamukhaan ang nobyo dahil may suot din naman kasi silang maskara. Ang mommy niya ang nag-organize ng party na yon. Medyo naiinis na siya at may pamaskara-maskara pa at dim light. Hindi niya tuloy makita si Regan. Nasaan ka ba kasi, Regan? Mabuti pa ang lalaking nangako sa akin noon na papakasalan ako, nakita ko na. At naisauli ko na agad ang singsing niya.
Pero ikaw hanggang ngayon wala pa. Wika ni Odette sa sarili. Hanggang sa biglang umalingongaw ang boses ng MC sa paligid na siyang kumuha sa atensyon ng lahat. Let me call the attention of our celebrant, Miss Odette Cordova. Please come on stage. A round of applause, everyone. Nagpalakpakan naman ng mga tao, kaya walang nagawa si Odette kundi ang pumunta sa stage. Itinutok sa kanya ang spotlight. Medyo nasilaw siya, kaya tinanggal niya ang kanyang suot na maskara. Pero ang mas ikinagulat niya ay nang biglang lumitaw si Regan sa stage hawak ang mic. Odette Cordova, unang kita ko pa lang sa'yo ay nabihag mo na ang puso ko. At alam kong habang buhay mo na rin bibihagin to. Kaya sa araw na to ay gusto kong malaman mo na mahal kita. And I can't live without you in my life, honey. Biglang lumuhod si Regan sa harapan niya. Regan, anong ginagawa mo? I've been looking for you. Nandito ka lang pala. Nagtatakang tanong ni Odette sa nobyo. Odette Cordova, will you be my wife and be with me for the rest of our lives? Tumulo ang luha ni Odette sa tanong ng nobyo. Hindi niya akalain na magpo-propose ito sa araw mismo ng birthday niya. Yes, hon. I will marry you. I love you. Masaya niyang sagot. Tumayo si Regan at kinuha sa bulsa ang singsing at isinuot yon kay Odette. Nagulat ang dalaga nang makita ang singsing na isinuot ni Regan sa kanya. Regan, saan mo nakuha ang singsing na to? Tanong ni Odette sa kasintahan na ngayon ay fiancé na niya. Pamana to ng lola ko sa akin. Kaya lang nung 10 years old pa ako ay binigay ko itong singsing sa isang batang babae. At pinangakuan ko na pakakasalan ko siya paglaki namin. Pero dahil nakilala kita, hindi na yun mangyayari pa. At alam mo bang nagkita kami kanina ng babaeng yun? Ibinalik niya sa akin ng singsing dahil may boyfriend na daw siya. Nakangiting kwento ni Regan sa kanya. Halos lumabas na sa ribcage ni Odette ang kanyang puso dahil sa labis na tuwa. God, ikaw pala ang lalaking yun. Ikaw ang batang lalaking nagbigay sa akin ng singsing na to sa araw ng kasal ni Mommy at Daddy. Ikaw ang nangako sa akin ng kasal, Regan. Ikaw ang kausap ko kanina. At ngayon, ibinabalik mo ulit sa akin ng singsing para to pa rin ang pangako mo noon sa akin. Emosyonal na wika ni Odette. Hindi makapaniwala sa nalaman. Yes, honey. Ako nga yun. God, akala ko'y magkaiba kayo. But maybe this is God's plan. Pinagtagpo niya talaga tayo ulit para sa mga pangako natin noon sa isa't isa. I love you, Odette. Ang mekaniko kong nobya. I'm sorry kung natagalan akong tuparin ang pangako ko noon. Pero babawi ako, honey. Mahal din kita, Regan. Mahal na mahal. Yes, babawi tayo sa isa't isa. Naglapat ang kanilang mga labi at nagpalakpakan ng mga taong nakasaksi sa kanilang pagmamahalan. Hindi nila akalain na matatagpuan pa rin nila ang isa't isa kahit dumaan man ang mahabang panahon. Makalipas ang 5 buwan ay ikinasal agad sina Regan at Odette. Masayang-masaya ang kanilang mga pamilya para sa kanila. Hinalikan ni Regan si Odette sa noo. Simulan na natin ang bagong kabanata ng buhay natin bilang mag-asawa, honey. At ipinapangako ko na mamahalin kita hanggang sa huling hininga ng buhay ko. Pangako ni Regan sa asawa. Nasa private island sila at doon nag-honeymoon. Nangangako rin akong ikaw lamang ang ititibok ng puso ko hanggang sa kabilang buhay. Mahal na mahal kita, Regan. Wika naman ni Odette. Nagkatinginan silang dalawa at parehong napangiti. Punong-puno ng pagmamahal ang kanilang mga puso. Makalipas ang 1 taon nilang pagsasama, ay binayaan din sila ng anak na lalaki na siyang kumumpleto sa kanilang pamilya at wagas na pagmamahalan. The End. Kung nagustuhan mo ang istoryang ito, please don't forget to like, comment, and share it with your friends. Your support really makes a difference. Thank you and see you sa ating next story. Keep safe and be blessed.